All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po yung magbibigay ng kaunting komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, itong isang senador na ayaw sa pamumuno ni Chis Escudero bilang isang hari ng Senado. At ganun din po itong actually incoming senator. Meron pong maanghang na sinabi at ito po this will be the real talk. Katotohanan po ito na talagang mangyayari kung ang mga ilang senador na ito ay magmumove na ipadismiss ang kaso na ito. It will be a disastrous thing. At may sinabi po itong incoming senator na ito. Maingay po ito sa social media na parang kinakastigo niya po ang mga nakaupong senador ngayon na sumaside po sa kampo ni Tokmol Sara Duterte na ipadismiss ang impeachment. Sila ay mga senator judges. Mukhang hindi nila alam, no, ang kanilang mga mandato. Mukhang they are lost sheep kasi yung kanilang leader is very devilish, very evil, hindi alam mamuno, no? Ang mga desisyon ng hari ng Senado ay para pang sarili lamang, pang papogi lamang. Kaya ngayon mga kababayan, yung mga ilang senador diyan na hindi naman mga abogado ay naliligaw ng landas. Imbis na mataruan sila, hindi sila mga abogado, ayun, lalo pa silang naligaw ng landas, lalong naging mga tanga at bobo ang karamihang mga senador natin. Pero unahin natin mga kababayan, ito pong isang nakaupong senador na hindi po pabor na manumbalik bilang Senate President, si Chis Escudero. Ito po yung senador na pinatalsik ng kampo ni Chis Escudero, kinudita ito. Ito ay walang iba kundi si former Senate President Mig Zubiri. Di natin alam kung talagang ganti-ganti lang o may galit siya kay Chis Escudero. Pero ito po ang sabi niya sa Abante TNT. Hindi satisfied kay Chis, Zubiri, boto kay Tito Soto bilang Senate President. O ayun po, no? So ano po ang kadahilanan bakit hindi po boto si Mig Zubiri dito kay Chis Escudero? Aside doon sa sinabi ko kanina na malay nyo, mayroon pa siyang bitterness o galit kay Chis Escudero dahil ito ang nag-orchestrate ng pagmamaniubra para mapatalsik si Mig Zubiri bilang Senate President. Ayon kay Zubiri, bukod sa kanya, ang iba pang miyembro ng veteran bloc sa Senado ay sina Loren Legarda, Soto at Ping Lacson. Ayan naman pala, pero si Loren Legarda, bumoto ng remand no? Pero dito kay Soto at Lacson, believe po ako dyan. Talagang ito, mga seasoned veteran ng mga senator, hindi tulad ng mga Duterte. Kampihan po I'm for a leader of the Senate that will keep protecting the integrity, the traditions of the Senate. Wala na nga pong wala nang integridad ang Senado. Dahil nga sa pamunuan ni Chis Escudero, meron pong sariling konstitusyon si Chis Escudero. Yan po yung pananaw ni Malayang de Lima Party List, si Leila de Lima. Instead na sundin ni Chis Escudero, instead na maging mabuting Senate President that they will follow, wala po. Niligaw ni Chis Escudero yung mga kapwa niya, mga tanga at bobong senador na naniniwala sa kanya. Tuloy tayo dito kay Zubiri. Hindi ko gusto na ang leader sa Senate could be a dictatorial type. I don't want us to be similar to other chambers where there's only one emperor who dictates all the instruction to the members of the body. Aba, may pinapatamaan siya. Mukhang ang pinapatanaan niya yung HOR. Kasi tingin niya, yung namumuno ngayon sa HOR ay isa ring diktador. Ayaw daw niya ng ganon. Ang gusto niya, it should be democratic. Pero a democratic process na kung saan meron pa ring tatayong leader na magga-guide that will stand on the principle and the mandate of the Senate that they will follow
what is being said in the Constitution. Yun ang dapat, hindi dictatorship. Si Escudero, diktador eh, di ba? Oh, I'm not satisfied with the leadership of the Senate, so I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Yun po ang sabi ni Mig Zubiri. Kaya ang matunog dyan ay si Tito Sen. Ako naman, pabor din naman ako kay Tito Sen. No? Dapat kasi nakakahiya po yung ginawa at ginagawa ni Chis Escudero. Talaga pong binayolate niya yung nasasaad sa Constitution. Tinulungan pa siya ni Peter Alan Cayetano na isa ring abogado. Nakakahiya po itong dalawa na ito. Dapat itong mga to ma-ethics ng Supreme Court, nakakahiya, pati yung Integrated Bar of the Philippines, dapat ma-ethics nyo tong mga to no? Pitikin nyo yung mga ethics nila. Now, mga kababayan, eto naman, punta naman tayo dito sa incoming senator. Actually, nakapanumpa na yata ito, no? Correct me if I'm wrong. Makapagpasa na rin ito ng bills niya, yung priority bills. Walang iba kundi si Senator Pampilo Lacson. Again, is the right word na tawagin na siyang Senator Pampilo Lacson kasi doon naman papunta yan. Itong si Senator Lacson, maingay na maingay ito. Lalong-lalo na sa mga impeachment na pinagsasabi ng mga senator. Lalo na sa binabalak ng ilang senador dyan, yung 13, di umano, meron na ba silang 13 kasama si Erwin Tulfo na papanig sa 13. Ayan. No? Binubutata po ni Ping Lacson lahat ng mga sinasabing mali na gagawin ng Senado tulad ng pagdidismiss. Ano ang sabi po dyan sa politiko? Nakakahiya yan. Ping Lacson warns versus dismissal of Sara Duterte's impeached rap Sans trial. Ito po kasi ang sabi ni Ping Lacson, nakakahiya tayo. Pag sakasakaling itong mga senator judges na ito, sila pa ang magpapile ng motion to dismiss at kakatigan nila. Nakakahiya. Bakit? Kasi pag tumakbo yung prosecutor ilalaban sa validity, constitutionality ng pagdidismiss ng impeachment trial, wala pa, hindi pa nasisimulan yung kaso. Pag sinabi ng Supreme Court na ang trabaho nyo is to try and decide the impeachment case, nakakahiya po. Pag ni-reverse ng Supreme Court yung desisyon ng mga senator judges na pabor kay Sara Tocmol Duterte, nakakahiya ang Senado, walang integridad mga kababayan, no? Yan po yung mga sinasabi ni Pampilo Lacson. Sabi niya dito, at the very least, we will take the risk of being overturned by the Supreme Court. Ang nakakahiya dito, kung halimbawa majority 13 ang nagsabi i-dismiss natin, dudulog sila sa Supreme Court. Ang nakakahiya, pag na-reverse kami, tama, nakakahiya kayo. Ano ang sasabi ng taong bayan? Kampi kayo sa depensa, pinapaboran nyo yung kawalang hiyaan ni Sara Tocmol Duterte. Ano ang pinoprotektahan ninyo? Right now, sa paningin po ng mayoryang Pilipino, aside dun sa mga Duterte minions, na si Sara Duterte ay guilty sa plunder, guilty sa malversation, guilty sa pag-hire ng assassin para patayin ang 3 tao, guilty sa mga extrajudicial killings doon sa Davao. Eto pa, he clarified he was not dictating what should happen, but emphasized that proceeding with trial fulfills constitutional duty. Correct. Mag-trial muna tayo. Mag-trial muna kayo. Mabuksan nyo muna, makita nyo muna yung mga ebidensya kung may substance o wala. Kung wala daw substance, then that's the time you can request for dismissal. Kasi nakita nyo, hindi naman pala totoo ito. Yung depensa ang magre-request ng dismissal. Hindi yung mga senator judges. Walang kwenta ang pinakitang ebidensya ng prosecutor. Walang kaso. Ngayon, mag-request yung depensa ng motion to dismiss pero nagaganap ang trial. Kasi during the trial, nakita nyo nga walang substance, walang form, walang evidence, walang sapat na katibayan na ito nga ay tama. Puro lang ito gawa-gawa. Doon kayo pwedeng mag-file ng motion to dismiss. Hindi yung wala pa yung trial, nagpapadismiss na kayo, nakakahiya po yun. Diba? Yun po yung pinupunto ni Pampilo Lacson. So tama po siya dito. At ito pang sinasabi niya,
He underscored that the Constitution requires the trial to proceed forthwith. Forthwith, hindi fifth or sixth with. Yan ang sabi ng Constitution, ay try and decide. O di mag-try and decide, correct. Pero iba nga po yung sinabi ni Escudero eh. May sarili pong konstitusyon si Escudero. So dito, ako po pumapanig din kay Pampilo Lacson. You try and decide. Mag-trial kayo. During the trial, nagpakita ng ebidensya ang prosecution. Ngayon, nakita ay hindi, wala ito. Walang substance. Walang matibay na ebidensya. Then, the defense will request for dismissal. Kayong mga judge naman, kayo ang magdi-decide. You try and decide. Hindi, you will be filing for dismissal and kayo ang naging depensa. Hindi po nyo trabaho yun. Ang trabaho nyo makinig kayo sa oral arguments. Tignan nyo yung mga ebidensyang ipipresenta and then you decide. Diba? Ang trabaho ng defense is to defend. Kung alam nila mali yung ginagawa ng prosecutor, walang matibay na ebidensya against their client, then they will file a motion to dismiss. At least nagkaroon ng trial. Hindi totoo yung mga bank accounts gawa-gawa and then we move to dismiss. Oh, depende na sa mga senator judges kung i-dismiss nila because they have to decide for themselves. 'Di ba? Ganon. Kaya nire-remind ni ang dami ng reminders ni Pampilo Lacson. 'Di ba? Kung ano-ano na rin sinasabi ni Tito Soto. O dito nakakahiya kayo. Pag jump pa lang hindi pa kayo nagta-trial tapos dinismiss ninyo, tatakbo sila sa Supreme Court. Ano yung constitutionality ng dismissal ng mga senator judges? O pag binaliktad, ni-reverse ang ruling, nakakahiya kayong mga senator. Damay lahat dito, pati yung matitino. Diba? Yan ang hindi naisip nila Bato kasi they have to protect the queen. Kaya tama si Guban yung nakakulong. They have to protect the queen. Para lang yan sa mga bubuyog, sa mga langgam. They have to protect the queen. Parang si Alice in Wonderland, they have to protect the queen, diba? Oh, kasi queen is powerful than the king. Sino yung king? Nakakulong eh. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.